Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat, and as promised for my third reading for the day today, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today. Yan. Ano po kaya ang makikita natin sa third reading of the day today? Yan, tingnan po natin. Okay, ngayon po ay bigla siyang nagising, no? Para po siyang nagising sa katotohanan ngayon at parang gusto niyang piliing maging masaya. No, parang ngayon po siya nagkakaroon pa lang ng realization and somehow gusto niya pong para po siyang naliliwanagan itong mga huling araw, no? Ay, sorry po, Diyos ko, nagtuloy-tuloy na ako. Pipili pa pala tayo. Wait lang po, na-excite ako masyado dito sa first card. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Na-excite. Sorry po. Yan, balasahin muna po natin. Sabi po. Pili po tayo ng 10. Ano to? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, no? So, emotional immaturity. So, nakikita ko po, there's emotional immaturity and nakakakita po ako ng emotional immaturity and insecurity at disappointment ngayon. So, somehow, ito po ang nararamdaman niya at gusto niya pong piliin yung happiness ngayon. Parang gusto niya pong kalimutan lahat ng negative sa buhay niya at mag-focus sa positive. Pero hindi niya po magawa kasi po punong-puno po siya ng resentment sa ngayon. Parang baliktad. So there is this dissatisfaction na kung nararamdaman and lack of inner joy. Wala po siyang happiness na nararamdaman sa ngayon. Lahat po ng sayang nararamdaman niya, lahat po ng gawin niya ngayon is walang resulta, or lahat po ng gawin niya ngayon is somehow nagba-bounce back pabalik sa kanya lahat, and lahat po nun ay malas, namamalasan po talaga siya sa ngayon, no? Maybe ito po ay para rin sa mga may asawang kinalimutan yung mga asawa nila at pinagpalit sa iba. Pwede rin pong karelasyon lang, no, na pinagpalit sa iba. Gusto niya po kasi ngayon makaramdam ng adventure, saya, kilig factor. Parang ang feeling niya po doon siya sasaya. Now he realize, or she or he realizes na
ito ay fake happiness lang at hindi po ito yung totoong saya na nararamdaman niya. Lahat po is gawin niya na para maging masaya is failure po lahat, no? Lahat po ngayon ay failure para sa kanya. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, panay punishment ang nangyayari sa kanya. Lahat po ay binabalik sa kanya ng tadhana, pero po ma-pride pa rin po itong taong to. And somehow, ang taong ito po ay nakakaramdam ng matinding lungkot at malas sa buhay niya ngayon. O yan, isa sa mga problema niya po ay problemang financial, no? And very unstable emotions. Hindi po emotional stable itong taong to. Plus the fact na yung financial niya po ay nagkakaloko-loko, no? Sa totoo lang po, nagkakaloko-loko po ang financials nito ngayon. Ang dami po nilang unresolved issues, ang dami pong emotional baggage, hindi na po ito maayos talaga, no? As a matter of fact, gulong-gulo po ang isipan nito. Naging greedy po kasi siya, sa totoo lang, naging greedy siya sa power, sa lahat, pero kaya ngayon po, ayan, nararamdaman niya po yung fake happiness. When it comes to decision, malungkot po talaga ito, no? Sa mga bagay na hindi niya pinag-isipan na naging sanhi po ng lungkot niya, no? Hindi niya po akala niya po na in love siya, akala niya po masaya siya. But the truth is, hindi niya po kaya lahat harapin ngayon, no? Parang nalungkot po siya na hindi niya akalain na sa mga desisyon na hindi pinag-isipan, sa mga desisyon niyang bara-bara, ay mapupunta po siya sa peking saya o fake happiness. Akala niya po in love siya, akala niya po nagpapaka-romantiko to, hindi niya po alam tanso ang nakuha niya. Ngayon po, dinadivert niya lang po sa lahat. Ngayon, ayan, ang lahat ng pangyayari sa buhay, dinadivert niya lang po. And somehow, nalulungkot po itong taong ito, no? Kahit po anong pagdadivert niya, kahit po ano yung gawin niya, kahit ano po yung niya, lahat po ay nasa maling sitwasyon talaga siya. And somehow, hindi niya po alam bakit nagkaganito yung buhay niya. Minamanipulate na lang po niya yung sarili niya just to make sure na hindi po siya patuloy daw na lumubog sa lungkot, no? Pero hindi niya pa rin po manipulate kasi somehow nararamdaman niya po yung deep sadness, emptiness, at kung ano-ano pa na negative emotions. Ayan, no? Nagsisimula na rin po siyang maboard sa bago niyang relationship, no? Nagsisimula na rin po siyang maboard, kaya po marami rin po itong on the sides pang kinakausap. Very selfish, and very selfish and nai-insecure po siya sa mga bagay-bagay ngayon. As a matter of fact, hindi niya po alam kung nagsiselos din siya dahil nakikita niya o wala na siyang sa'yo, wala na po siyang pakiramdam niya, wala na siyang control sa'yo, wala na din po siyang karapatan. That's nawala na po siya ng karapatan sa'yo. So somehow alam niya po, no, kinokontrol na lang po niya yung isip niya na kahit papano ay wag ka pong makaramdam ng kahit na anong bagay daw na magtutulak sa'yo para magkaroon ng iba. Hindi niya po kakayanin pag ikaw po ay nagkaroon ng iba. And somehow, ang gusto po niyang mangyari is hindi ka po makamove on sa kanya, hindi mo po siya mapagpalit, no? At kahit nasaktan ka na niya, he or she is hoping po na sana ay pagdating ng araw ay ma-realize mo na mapatawad mo siya at kayo pa rin sa huli, no? Kaya lang po, paano mo po ma-realize yan kung siya po mismo ay hindi naman gumagawa ng buti ng samahan nyo, no? Kaya sana po ay no,
makita niya po na kahit papano ay mag-effort din naman po siya at somehow ma-realize niya din po na napakabuti mong tao sa kanya para gawin niya lahat sa ito. Actually, nare-realize niya pala po kaya nga nalulungkot siya kaya nga po somehow hindi niya po akalain na yung happiness niya, hindi siya maging happy because nalulungkot po siya dahil hindi niya rin po ma-imagine na nagawa niya po ito sa'yo. Kasi naman, ayan, no? May emptiness siya and emotional loss, no? Kaya hindi po ito magiging masaya talaga because very, very empty and may emotional loss siya. Hindi niya akalaing magagawa niya kasi sa'yo ito. Diba? No closure po kayo. Hindi ko pa rin po masara yung barahan nyo. Wala kayong closure, incomplete pa po, no? Maybe ginosting ka ng taong to. Maybe naghiwalay lang kayo ng biglaan because hindi niya ine-expect na magloloko siya. Wala pa po kayong pag-uusap na maayos. As a matter of fact, wala pa po kayong pag-uusap na maayos. Wala pa po kayong pag-uusap na maayos. At sa nakikita ko po dito, hindi ko pa rin po ma-end yung barahan nyo. Hindi ko pa rin po ma-end talaga yung barahan nyo. Somehow, sa nakikita ko po dito ay sana kung doon po sa mga tao na nagsisisi naman at mabait naman, hindi po yung talagang from the start ginago kayo ito po ay yung may pagsisisi talaga. Nakakakita po ako ng sana makapag-usap kayo, sana mabigyan siya ng chance na maitama lahat ng mga kailangan niyang tamain sa'yo kasi sa nakikita ko po nalulungkot po itong taong to and somehow yung lungkot po niya ay dala ng konsensya din nakukonsensya rin po siya. For your last card, it's all about new meaning. Gusto niya pong itama kung ano po yung nagawa niyang mali para yung happiness niya po ay maging totoo daw at hindi peke, no? So sa nakikita ko po sa inyo ngayon, kailangan niyo po balang araw sana makapag-usap po kayo ng taong ito. Po yung iba kasi sa inyo abusado, so yung mga ganun po wag niyo nang bigyan ng chance. Pero ito po kasi nakita ko na may pagsisisi. Sa basa ko ngayon Yun, okay? So that's it for your third and final reading today. Mababaw ang kasiyahan niya na nararamdaman. This is all about fake happiness, okay? So for those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my only official and legit FB account. And sana po no skipping of ads. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng aking mga ever solid loyalista, Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Alam niyo po, nararamdaman ko yung iba dyan, 3 beses, 4 na beses, laging pinapanood yung mga videos. Maraming salamat po. Nasa inyo po ang aking dasal. Lagi ko pong bilin sa inyo, diba, na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Bukas po ay meron na naman po akong reading. So, antayin nyo lang po ulit yan. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. At sana po ay napanood nyo na yung first, second, and yung third ngayon. Bago po kayo nanood dito, ay napanood nyo na po yung first and second kahapon at yung first to third reading ngayong araw na to. Maraming pong salamat. God bless you all and stay humble. Huwag po kayong
mag-wish ng ganti para sa ating kapwa, tadhana po ang gagawa niyan. I love you all. God bless you. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Sa'yo. Ito pa nung. Wait. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo. Salamat po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Hindi po. Dito po nagatimpahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. Dapat po, ingat. Bakit Papa Jesus
Papa Jesus. Tay, bye-bye! God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Tayo pagkain aso ko ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, nagkait. Kuya, size yan. Nasa iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Ah, lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay yung pagkain. Nangangalakal ako. Ah, okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako nagtutulog. Ah, okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Oh, isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Ah, sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Ah, si tatay. Ah, si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. ate. Ito po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo po. binubusinahan niya eh. Ah, sige po, Sige na bye-bye po. Sige po, salamat po. Bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Para sa iyo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Na lang. Baka maano siya.
oh. Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng buso. Hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pandagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Paano may tataligin ka ha? Ano kami yan? Nalilito ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Tayo, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, Jen. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel. Na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat
salamat sa buhay mo at sa pagdating sa buhay ko.